Ikaw lang yung may problemang nasasaktan. Ikaw lang yung may pinagdadaanan. Pinili mong itaas ang kamay mo kay Lord. Yung problema ng kapitbahay mo, sinolve niya. Yung problema ng kaopisina mo, sinolve niya. Bakit? Katabi mong nagpupuri eh. Pero alam niyo si David, I remember him, grabe. Pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, who cares? Ampo mo na, baog. Uy, totoo yun. Pinuna siya ng asawa niya. Napagalitan siya ng asawa niya. Ano ka ba naman, hari ka? Bakit ganyan ka magpuri? Ano nangyari? Nabaog. Pastor, sikreto pala ng pagiging malusog na matres yun. Di ba? Magalak ka pag may nagpupuri ng mga tao. So kaya pag may katabi kang nagpupuri, instead na natitigan mo ulo hanggang paa, so sabayan mo na lang. Kasi bakit? Yan ang hinahanap ni Lord eh. Naghahanap ang Panginoon ng tunay na sasamba sa Kanya. Saan? Sa Espiritu at katotohanan. For the Father is seeking, ang ganda no? Ba't hindi siya naghanap ng magaling? For the Father is seeking such beautiful voice. Hindi ganon, Mars. For God is seeking such beautiful instrument. Hindi ganon, Mars. Hindi ganon ang hinanap niya. Ang hinanap niya, for the Father is seeking such people to worship Him. Kasi bakit? Hindi mo alam yung purpose kung bakit hindi mo mabigay yung best worship. Dahil kapag naunawaan mo kung bakit niya hinahanap, pag-uusapan natin ngayon niya. Why does God seek such people to worship Him in spirit and in truth? Kasi minsan ano yan eh, bro, key of ano tayo? Key of A nga tayo, tignan natin. Minsan ano yan eh, ginagawa na ngang awitin ng BN eh. Alam niyo tong kantang to? Bakit nga ba pinupuri kita? Natanong mo yan? Sino natanong yan kay Lord sometimes? Many times, all of the times, no? O no time? Hindi mo talaga naitanong. Yung, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamata? Di ba? Lord, bakit nga ba kita pinupuri? Lord, bakit ba ako nagtataas ng kamay? Lord, bakit ganito? Kumakanta yung aking bibig. Bakit nga ba ako sumasayaw, Lord? Minsan mapapatanong ka, bakit ko nga ba ginagawa to? Bakit ba ako gumigising ng umaga? Bakit ba ako pumupunta ng church? Bakit nga ba? Hello, are you there? Bakit nga ba natin to ginagawa? Bakit ako nakikinig sa poging pastor na to? So why does this God seek such people to worship Him in spirit and in truth? Bakit nga ba si Lord, no? Alam nyo, kailangan nating maintindihan what is His purpose. Bakit nga ba tayo nakapag-worship? Before, ang worship po before, hindi po kagaya ng worship ngayon. Ang worship before, meron pong tabernacle na tinatawag. May tabernacle, may holy place and most holy place, may outer court and inner court. Hello, papasok po dun yung saserdote, bit-bit yung tupang kinatay, binalatan, nilinis, inayos, bit-bit, kasama ang dugo, and then mag-aayos si high priest, si saserdote, may kalembang sa paa, papasok doon. Dala yung offering. Ganyan ang worship before. Pagpasok niya doon, aayusin ang kanyang sarili. Bit-bit ang 12 tribes of Israel sa pamamagitan ng mga bato. Iba-ibang kulay ng mga bato. Sabi ko, buti na lang, wala ngayon yung generation na yon. Ang hirap mag-lead ng worship. May mga bato sa leeg mo. Di ba? May kalembang sa paa mo. Kasi kung inabot natin yung before, ganito po nangyayari. Pagpasok po niya sa outer court, mag-aayos, magbibihes, yung lahat ng paraphernalia pagdating sa worship. Eto na, papasok sa inner court. Pagpasok sa inner court, bit-bit ngayon yung mga handog. At the same time, may pinrepair na tinapay yan. Bubuksan yung incenso for the golden lampstand. Are you there? Tapos maya-maya magbubuhos na ng duyan sa paligid. Ngayon, yung mga nasa labas, nakaabang yung mga Israelita. Bakit? Inaabangan nila, kailangan marinig nila yung katiting,
katiting kailangan nilang marinig. Uy, buhay pa, buhay pa. Tumutunog pa eh. Hello? Pag tumutunog, ibig sabihin, buhay yung saserdote. Magbubuhos ng dugo. Pag buhos ng dugo, pag nakaligtas siya sa inner court, papasok ngayon sa most holy place na kung saan nandun yung Ark of the Covenant. Pagdating sa Ark of the Covenant, dala-dala niyan yung mga iba pang dugo at saka yung susunugin, masusunog sa presensya ni Lord. Pag nakarating sa pang-amoy ng Diyos at kinalugdan niya, no, ang sinunog mong handog, bababa ang presensya ng Diyos sa most holy place. Amen. At tuwan-tuwa ang mga Israelita pagdating sa ganyang aspeto. Bakit? Matinding pagbuhos na naman ng pagpapala yan. Amen. Kinalugdan yung offering eh. Ganon ang worship noon. Alam niyo po ba na kapag yung kalembang nanahimik, may tali yun eh. Hihilahin nila ngayon yung palabas. Patay na yung saserdote. Ibig sabihin, hindi nalugod ang Diyos. Ngayon, kahit lasing kang umawit ng praise and worship, yung nakasampung mutyo ka ng Red Horse, hindi mangyayari na mamatay ka ang tindi ng grace ni Lord. And then, nung dumating yung generation natin, at the same time, no, nagkaroon ng mga transformation ang generation. Ngayon, eto na yung worship. Pag pumunta ka sa church, iba-ibang diskarte ng mga Christian. Pag umaten ka sa baptist, may manual pa yan sa mahabang upuan. Hihilahin mo yung kulay green na libro, bubuksan ng song leader, o buksan sa pahina 6. Na 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 na. Hindi, totoo yun. May mga ganong church. May napuntahan pa ako ng ganon. Talagang keyboard or piano lang. Diba? Pagdating naman sa Pentecostal, medyo, hindi pala Pentecostal. Gawin nating Reformed. Ayan. Pag pumasok ka naman sa Reformed, God is good all the time with the songs of praise. In the dark of night, God is good. Usually, pag pumasok ka sa Reformed, ganyan yung mga tugtugan nila. All the time. Medyo mellow naman, pero may konting saya. God is good all the time with the songs of praise. In the dark of night, God is good. Ganun na yung papasokin mo pag-reform. Pumasok ka ng Pentecostal na kagaya na itong church na to. Sumigaw! Ganun, magwawel talaga. Rindi ka. Yung drummer na yan, siya sanang maputulan ng yung mga ganun, di ba? Kasi syempre, pag hindi ka sanay sa mga ganong tugtuga. So may iba-iba. Pumasok yung generation natin, iba-iba na. Pero ano't ano pa man ang diskarte ng ibang mga Christian church, hindi yung tugtog, yung puso, yung tunay na sasamba. Kailangan ba natin maintindihan ito? Yes, kailangan. Kasi ito yan. Worship is giving Him an adoration and best life surrendering. Ano daw yung worship? Ang worship daw ay pagbibigay natin ng adoration kay Lord at yung ating pong buhay na sinusuko natin sa Kanya. Are you there? Amen? Sino dito yung pag kumanta ka sa worship, no? Grabe, no? Na sukdulang biyaya, yung kanta natin kanina, O Diyos, ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahira na. Alam niyo, sa tuwing kakantahin niya sa church, kasi love song ko yan kay Lord eh. Hindi ako ginawa niya akong karapat dapat eh. Are you there? Diba? Talaga makikita mo, sukdulan yung biyaya ng Panginoon. Imaginein mo, sablay ang buhay, ginamit niya. Hello, imaginein mo, walang karapatang maglingkod, pero pinaglingkod niya. Hello, alam mo yung mas inuuna mo yung sarili mo, pero pinili ka pa rin ni Lord? Grabe, no? Ayun yun. Yung pag naintindihan mo what is worship, magbibigay ka talaga ng buhay sa Kanya. Ano pa matindi? Ibibigay mo yung best worship sa Kanya. Ang sarap kaya ng nagwo-worship kay Lord. Worship is giving Him an adoration and best life surrendering. Para ganito yan, pagbibigay ng mataas na pagsamba sa Diyos at pagbibigay ng buhay sa Diyos. Yung habang nakataas ka ng kamay ng Lord. Ang taas.
Kulang pa, sumampa ka na sa upuan. Sobrang taas, amen. Lagi ko yung kinikwento, di ba? Naranasan mo na nung unang encounter mo nang gustong-gusto mo yung worship, napapatingkayad ka pa. No, minsan kanina sabi mo, kanina bango-bango, bakit ngayon biglang bumaho na? Kasi yung mukha mo, tsaka yung mukha ng katabi mo magkaharap na habang nagwo-worship, 'di ba? Nararanasan natin 'yan minsan, naaamoy mo na yung hininga ng katabi mo. Kasi pikit na pikit kayo, ayaw mo may distract, ayaw mo ayaw mo tawag dito, maistorbo ka. Ayan po ay pagbibigay ng mataas na pagsamba sa Diyos at pagbibigay ng buhay sa Diyos. Ano nga ba ang meaning ng worship? Worship is proskineo. Everybody say proskineo. The primary meaning is to kneel before someone or to prostrate oneself before someone. Antindi. Ano daw yung proskineo, yung Greek word ng worship na sinabi niya, to kneel before someone. Yung lumuhod ka sa harap ng isang persona at talagang baliw ka sa kanya. Diba? Sambang-samba ka sa kanya, yung pala yung meaning niyan. So this is a bodily expression of paying homage to someone without necessarily ascribing deity to him. Bowing before a Roman centurion. Ito yung culture nila eh. Kaya nga si Jesus, in John chapter 4, yan yung ginawa niyang description. But in some context, proskineo can have a derivative sense of worship. Meaning, tignan niyo po kung titignan ko what is proskineo, ito po siya. It's like a dog who excited to see his master. Sino may alagang aso? Maiintindihan mo what is worship. Kung may alaga kang aso, alam mo kung ano yung worship. Kasi nararanasan mo yan. Ikaw yung wino-worship ng aso mo. Wala ka pa sa kanto ng gate ng subdivision nyo, alam niyang paparating ka na. Dudungo sa lahat ng butas ng bahay nyo yan. Makita ka lang papasok ng gate ng bahay nyo. Pipisik-pisik ang ihi niyan. Yun yung ibig sabihin niyan. And when was the last time na ganyan ka kay Lord? Na excited ka maka-attend ng church. Excited ka sa pag-aayos mo. Sa umaga, gaano ka ka-excited kay Lord? Yun yung gusto niya palang mangyari. So worship is one of the parang moment na gustong-gusto pala ni Lord ay yung excited ka sa Kanya. Amen. Yung adoration na sinasabi doon na makapag-kneel down ka sa harap niya, nakita niyo yung aso mo nung naka-kneel down sa'yo, labasan dila, kung susubuan mo ba o hindi, hihimasin mo ba o hindi. Hello? Amen, magpapakitang gilas talaga to eh. Dapat ganun tayo kay Lord. Sabi ko nga, bakit ganun? Ang daming pwedeng maging example ng proskineo, bakit ibinigay sa aso? Wala eh. Walang ibang gustong makita si Lord ng ganung katinding feeling ng isang anak niya para sa kanya. Yung katulad ng pagmamahal ng aso na alaga natin sa atin. Meron ako nabasang isang blog no, na isinulat. Sabi doon, kahit patayin mo yung aso, mahal ka niya. Grabe! Kahit hindi mo pakainin yung aso, basta alam niyang ikaw ang amo niya, mahal ka niya. Tindi. Sabi ko, grabe, kaya pala, no? Kaya ang daming nagmamahal sa aso. No? Kasi, imaginein mo, yung anak mo, sinumpa ka, yung tunay mong anak, pero yung aso, sipain mo, hahabol pa rin sa'yo. Kaya pala, kaya sabi ko, ay hindi, walang katapat. Yun yung worship. Ang Diyos, hindi ka ginutom. Hindi ka nga sinipa eh. Hindi ka hinayaang magkagales. Tapos hindi mo siya mahal. Napatanong ka pa, bakit nga ba? Pinupuri kita. Bakit? Tingnan po natin ito. Number 1, bakit nga po ba? Anong purpose natin kung bakit po tayo nag-worship? Why? Because when we worship, God is moving. Ano daw? When we worship, God is moving. Gusto niyang mag-worship ka ng totoo kasi gagawa siya. Gusto niyang mag-worship ka ng the best kasi kikilos siya. About 12 midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. And suddenly, there was a great
earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened and everyone's bonds were unfastened. Wow! Anong ginawa nila? Singing and praying. Nung kumanta sila, nagkaroon ng matinding lindol. When you worship, God move. Hello, kapag nag-worship ka kay Lord, kikilos si Lord. Hindi papayag si Lord na hindi siya kikilos. Amen. Kung alam mo yung istorya nito, nung nasa kulungan sila, anong reason nila kung bakit po sila nag-worship, ganito lang naman. Nung gising nila ng umaga, ni Paul and ni Silas, papunta po sila saan? A place of worship. Ang matindi, hindi naman sila doon napunta. Saan sila napunta? Sa kulungan. Bakit? Merong isang batang kargado na maligalig sa daan. Bakit ba naman? Ayan yung mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ayan yung mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Wala, hindi sila tinigilan habang naglalakad. Mo naman tong engay nito. Narindi si Pablo. Ano ginawa niya? Nilapitan niya, halika dito. Kinutosan niya, hindi. Si Pablo, ganito. Halika, lapit ka dito. Paglapit niya, nilehans niya. Demonyo, labas! Delivered, nanahimik. Gayon, yung may-ari nung alipin, nagalit. Kumikita siya dun sa panghuhula nun eh. Oh, always remember, tingin po sa akin saglit. May mga manghuhula na tama ang hula. Di ba? Tama naman yung sinasabi niya eh. Nung bata eh. Sabi niya, ito yung mga alagad ng kataas-taasang Diyos. Sinopla ni Pablo, nilehans niya, tinanggal niya yung divination gift. Hello? And then, nung tinanggal niya, nagalit yung may-ari nung alipin, sinumbong sila sa mga sundalo. Ano nangyari? Hindi lang sila basta pinakulong. Dinala sila sa trial court. Hello? Pinakorte. Pagdating sa korte, ano nangyari? Pinakulong? Hindi. Pinabugbog. Hinagupit. Nagkaroon ng kalatay-latayan. Bugbog sarado. Siguro tingin ko uga ngipin talaga ng dalawa. Uga talaga. Tapos, namamaga ang labi. May black eye na, nakakatinginan yung dalawa, nakangiti sa isa't isa. Yung tipong, sabi siguro ni Silas, try to imagine, sabi siguro ni Silas, ikaw kasi ba't mo pinalayas yung demonyo doon? Nagulpi tuloy tayo. Hello? Nananahimik di ba? Naglalakad lang tayo di dapat hinayaan mo na. Total, tama naman yung sinasabi niya. Sabi ni Pablo, malay ko. Di ba? Are you there? Wala namang istorya na nag-react sila Di ba? Wala man lang reklamo. Na sumigaw sila, aray, sakit! Walang ganon. Kasi hindi ganyan ang gagawin ng mga bad trip na tao. Hindi sila inis. Ikaw, may nangyaring pagsubok sa iyo mabigat, wala na. Tama na, Lord. Tama na. Hindi naman si Lord yan Sila, mayroong kadena ang kamay, may kadena ang paa. Naglakad. Ang masaklap sa Bartolina, sa kaduluduluhang pwesto. Sabi ng Acts, sa kaduluduluhang pwesto, doon sila nilagay. Yung dalawa nag-usap. Papunta tayo ng church, di ba, para mag-worship. Tapos naandito tayo. My goodness. Pablo, anong gagawin natin? Di gawin natin kung ano yung purpose natin. Kaya tayo umalis ng bahay, para mag-church. Nasa kulungan tayo ngayon, sabi ni Silas. Di ba? Anong sabi ni Paul? Di gawin nating church tong kulungan. Kumanta sila. Tapos yung kanta nila, bakit nga ba? Ganun pala yung puso nila habang nag-worship. Lord, pinalo kami pero hindi iyon. Lord, binugbog kami pero hindi iyon na magpapapigil sa amin. Magwo-worship kami. And then, all the doors were opened. Grabe. And everyone's bands were unfastened. Alam nyo, hindi lang sila yon. Lahat ng nakakulong doon sa loob ng kulungan na yon, pinalaya ng Panginoon. Imaginein mo, ikaw lang yung may problema. Nag-worship ka kay Lord, buong pamilya mo, sinolve niya. Wow! Imaginein mo, ikaw lang yung may problemang nasasaktan. Ikaw lang yung may pinagdadaanan. Pinili mong itaas ang kamay mo kay Lord. Yung problema ng kapitbahay mo, sinolve niya. Yung problema ng kaopisina mo, sinolve niya. Bakit? Katabi mong nagpupuri Ano sabi ng paligid ko, nabasa mo yan? Hoy, teka, magsitakbuhan tayo. Ano sabi ni
Sabi ni Pablo do sa mga nagbabantay, huwag kayo magsialis. Hindi kami tatakas. Sabi ng mga nagbabantay na jail officers, ganon, salamat. Kasi bakit? Pinalaya na sila eh. Ano ginawa ni Pablo? Tara, sama kayo. Worship tayo. Nag-worship sila. Lahat ng naandon, pinalaya ng Panginoon at the same time nakakilala sa Diyos. Imagine, ano ginawa? Ano gusto ni Lord? Mag-worship ka. Yun yung kinatamaran mo. Paktay. Kaya nga, laking bagay kapag ako nakakarating sa mga bahay, tapos may pinagdadaanan yung bahay na yan, sinasabi ko doon sa mga nakatira? Makinig kayo ng worship song. Makinig kayo mula umaga hanggang gabi, magpatugtog kayo ng worship song. Tatakbuhan kayo ng demonyo, promise. Worship lang, sapat na. Kasi bakit? Lilindulin ni Lord lahat ng problema mo. Yung utang mo, lilindulin ni Lord. Yung sakit mo, lilindulin ni Lord. Lalayasan ka niyan. Yan ang salita niya, buhay yan. Buhay yan. Bugbog sarado ka na sa problema, nagpuri ka pa rin, palalayain ka ni Lord. Ang dami ng utang mo, babayaran ni Lord. Grabe yun. Amen. May sakit ka na, pinili mo pa rin magpuri sa Panginoon. Ano gagawin ni Lord? Lilindulin niya yan. Hindi siya papayag na hindi ka pagpalain. Itaas mo kamay mo kay Lord. Lord, sasamba ako sa'yo. Amen. Magwa-worship ako, Lord. Isa yan sa pinakamasarap gawin. Pastor, sintonado ko. Anong pakialam ko? Magpuri ka. Kahit tabingi ang boses mo, magpuri ka. Amen? Kasi pangako niya, kung nasaan ang pagpupuri, naandun ang kanyang presensya. Naandun siya. Imposible na sa pagpupuri nila Paul at ni Silas, imposibleng wala siya doon. Naandun si Lord. Naandun si Lord. When 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Naandun si Lord. Mag-worship ka. Yung presence niya, pinangako niya. When you worship, nandyan ako. Kita ko kung anong gagawin niyo. Amen? Tingnan, ang ganda ng story nito. Psalms chapter 5, verse 11 to 12. But let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy and spread your protection over them. Imagine, nagpupuri ka, protektado ka. Diba? Hello! Panginoon, may pinagdadaanan ako mabigat. Sabi sa'yo ng Lord, hindi kumanta ka ng Dancing My Souls. Diba? Hindi kumanta ka ng How Great is Our God. Ganun lang kasimple ang Panginoon. Pag nagpuri ka po, protektahan kita. Pangako niya yun eh. Napakaraming pangako ni Lord. And spread your protection over them that those who love your name may exalt you. Hello? Diba? Pag mahal mo si Lord, di ba pinupuri mo siya? Subukan mo kaya minsan, no? Yung nagpuri ka, hindi dun sa may hinihingi ka. Yung laman ng lyrics ng kanta mo, pinupuri mo siya dahil sa kung sino siya. Hindi yung, Lord, pinupuri kita kasi may kailangan ako sa'yo. Hindi ganun eh, no? Try to make your worship like this, na pinupuri kita, Lord, dahil iyang ka. Di ba? Ang daming time na pwedeng mamamatay ka na dapat, pero may nagpuri. Kung babalikan ko yung kay Paul and Silas, mga anak mo, o kaya kung sino man Poncio Pilato, di ba? Sa buhay mo, protektado sila ni Lord. Kasi nagpuri ka eh. Damay lahat eh. Damay lahat na nakadikit sa'yo. Hindi papayag si Lord, mapahamak sila. Sabi dito, for you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as with a shield. Grabe, no? Habang nagpupuri ka, ang ganda, protektado ka na, at the same time, grabe, i-cover ka niya ng matinding favor. Yung hindi ka worth, hello, pero dahil nandiyan si Lord, nagpuri ka, kumanta ka sa Kanya, naging worth, may halaga ka na ngayon. Yung wala kang ka-value, binigyan ka niya ng value, ang galing ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ang galing ni Lord. Ang galing-galing. Amen. Ang galing. Hello? Ang galing na ito, no? Nandun yung presence ni Lord. Balik tayo dito. Tingnan mo, about 12 midnight. Uli. Nagpuri sila.
nanalangin sila sa Panginoon, nakinig ang mga preso, kasama nilang nakikinig, kumilo si Lord na andun yung kanyang presensya. Nagkaroon ng lindol and so and so. Ganyan kapag nagpupuri kay Lord. Nasa gitna ka ng dilim, magpuri ka kay Lord. Because when we worship, there is, everybody say power. Ibig sabihin, dunamis. Yung power po dyan, hindi po yan networking. Dunamis po yan. Amen? Dunamis. Pag sinabing dunamis, ability to move in extraordinary thing. Or supernatural thing. Uy, ang ibig sabihin, because when we worship, there is supernatural. Kapag nagpuri ka sa Panginoon, there is supernatural. Amen. Ano yan? Tignan po natin. The coming of the Holy Spirit. When the day of Pentecost, ito na, yung Acts chapter 2. Hello, Pentecost Day. Nag-happy-happy ang mga tao. May kantahan, may panalanginan. Siyempre, naghahandog sa Diyos eh. Pag sinabing Pentecost Day, sa Israel po or sa Jerusalem, it's a day of worship. Paghahandog po yan. Amen? Ano ginawa ng 12 disciples? At yung mga kasama pa? No? There are about 200, I think, in accordance to theology. No po? They were all together in one place, and suddenly, there came from heaven a sound like a rushing mighty wind. Nakaranas ka na, yung nagpupuri ka sa Panginoon, biglang parang may lindol na matindi, at the same time, yung hangin, humahagunot, ang tindi ng presence ng Panginoon, in short. And it filled the entire house where they were sitting, habang nakaupo na katulad yung ganyan. Nagwo-worship. Nagkakasama-sama sila, nagmo-moment sila. Ito yung pangako ni Lord. Dadating si Holy Spirit. Ito na. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of one of them. Yung apoy, nasa may ulo nila lahat. Na-imagine po natin, yung apoy nasa ulo nilang lahat habang nagsosok sa presence ni Lord, nagbababad sa presence ni Lord, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Nung nagwo-worship, biglang bumaba ang matinding presence ni Lord, lahat sila nakapag-speaking in tongues. Hello? Iba-ibang lengguwahe. In accordance to the story, ang daming nakarinig sa iba't ibang lahi ng bansa na naroon, na nagtaka sila, na-amaze sila, teka, bakit binabanggit nila yung mga lingwahe natin? Matindi ang ginawa ng Panginoon. No, about 3,000 men nakatanggap kay Lord during the move of the Holy Spirit. Bakit? Because when we worship, there is power. Naikwento ko na po ba sa inyo yung nagpunta kami sa Angeles, Sunbeam Church, kila Pastor Martin, tama, no? Pastor Martin Bauzon. Pastor Martin. After the preaching, lumapit sa akin yung anak, sabi niya, Pastor, pwede po ba namin kayo ma-invite sa bahay namin? O, sige, okay naman, walang problema. Pastor, kasi gusto namin ipag-pray yung nanay namin. Okay. Sige, puntahan natin after the preaching. Pagpunta namin doon, sa bahay, bedridden. Sabi ko, gano'ng katagal nang nakahiga si nanay? Sabi nung anak sa akin, 3 years na po, Pastor. 3 years na, tagal. Bedridden po ito. Tapos, sabi ko doon sa mga nakatira doon sa bahay, tara, let's worship. Worship tayo kay Lord. So, ang hindi ko malilimutan, ito kinanta talaga namin noon Magnificent. Who compares to you? Rest assured in your great love, you are... Yan, habang ganyan yung moment, may dumali sa siko ko. Sa siko, napadali. Nakita ko yung nanay nakatayo sa tabi ko. Yung nanay, kasi nadali niya yung siko ko Yung nanay, nadali niya yung siko ko, nakatayo siya. Nakataas ang kamay sa Panginoon. Hindi alam ng mga anak kasi nakapikit sila lahat Kinakanta namin to, magnificent. Wonderful, glory. Walang prayer, kapatid. Worship lang. Nakita ko yung nanay nakatayo, nagwo-worship. Hindi ko na pinansin.
Nung nakita ko ganyan, napangiti na ako, yung mga anak seryosong nagwo-worship, sabi ko, let's cut it. May ginawa na si Lord. Pagdilat ng mata nila, nakita nila yung nanay nakatayo. Iyakan silang mag-anak. Niyakap si nanay, pinagaling ni Lord during the worship service. Grabe. Amen. There is power in worship. There is power. Hallelujah. Isa pa sa matinding kwento ng matinding pagkilos ng Panginoon. Mamaya papasok tayo dyan Yun, because when we worship, there is deliverance. Ipapasok ko lang kasi there is power talaga in worship May dinayo kami, Batangas, Santo Tomas. Bata pa ako sa ministeryo ng deliverance. Ang sabi sa akin, Brother Eman, punta ka, yung anak ko, nagsasuffer sa matinding karga ng demonyo. Pagpunta namin dun sa place, 3 kami na bumisita. Pagdating namin dun sa place, yung bahay, ancestral Yung mga upuan, ginagano na kagad ng demonyo, kumakalabag. Yung upuan. Yung mga baso, umaangat, tapos bumabagsak. Hello? Nakikita niyo ganyan. So ako, nung nakita kong ganon, sabi ko, naku, matindi siguro kargado ng lugar na to, kung sino man yung may karga dito. Nakita ko yung mga katabi ko, wala na sa tabi ko. Bro, kaya mo na yan. Sabi sa, hindi, dito, huwag niyo kong iwan. So may kasama akong gitarista, tsaka may kasama akong taga-intercede. Sabi sa akin nung nanay, brother, nando sa kwarto yung anak ko. Pakipuntahan. Pagpasok ko ng kwarto, yung babae, biglang umangat yung katawan sa higaan. Hello? It's my first time to encounter that kind of deliverance. Yung hindi ginagamit ng tuhod sa pagtayo. Na-imagine nyo na hindi ginamit ng tuhod sa pagtayo. Sa higaan, sa papag, biglang umangat ng ganon. Lalo nang yung mga kasama ko, kuya, tara na, uwi na tayo. Wala akong ibang alam na kanta noon kasi hindi pa naman mabenta talaga ang mga kantang bago sa akin noon. Ang alam ko lang, Ikaw ang Diyos na bibigay sa amin ng kagalingan. Yung kanta ko noon, that time. Sabi ko, kantahin natin to. Sa wika mo, ako ay gagaling. Ikaw ang kagalingan. Alam mo yan? Biglang umikot yung ulo ng babae. Ikaw ang umikot! 360! My God, walang itim sa mata. Sabi niya, magsialis na kayo! Sabi sa akin ganun. Babae, boses lalaki. Ang boses niya parang 50 anyos. Magsialis na kayo! Sabi sa akin ganun. Hindi kami alis. Siyempre, kailangan matapang ka, kuno. Yung gitara talagang hindi niya alam kung praise and worship ba yung Sa kaba, umikot talaga. Eto malupit, nung pag-ikot ng ulo, biglang naghubad ng damit. So, ang edad ng batang to ay 16 years old. So, try to imagine, yan ang edad niya. Pag pala may babaeng naghubad sa harap mo at nasa presence ka ni Lord, walang dating. Hello? Paano magkakadating? Walang itim sa mata. Magsialis na kayo! Ganyan yung boses. Paulit-ulit. Magsialis na kayo! Magsialis na kayo! Ganun ang sa... Diyos ko po. Sabi ko, Mami, pakidamitan. Dinamitan, gano'n. Tapos hindi talaga nila makayanan. Hindi kami tumigil. Worship lang kami ng worship. Biglang nag-calm down. Sa pangalan ni Jesus, binigyan ako ng wisdom ni Lord. Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Gusto kong makausap yung babae. Biglang nagsalita yung babae. Sabi niya, parang awa niyo na po, tulungan niyo po ako. Gusto ko pong makalaya. Hirap na po ako. Doon, salamat sa prophetic anointing. Hindi makapagsinungaling ang demonyo. Sabi ko sa kanya, ito yung sitwasyon. You are a victim of molestation. Yung mata ng bata ng laki, habang nakatitig sa akin.
You are a victim of molestation. Ang masaklap pa nito, yung nakamolestya sa'yo, kapatid pa ng tatay mo. Yung nanay, gulat na gulat. Ha? Brother, di nga. Eh di tanungin nyo siya. Iyak yung bata. Automatic delivered. Na-deal. Nakita kung anong sitwasyon. Iyak yung bata, lumabas si demonyo, na-delivered yung bata. When you worship, there is power. There is power. Dahil sa pagsamba, kumalma ang sitwasyon. Amen? Ang galing, no? At ito pa po. Because when we worship, there is deliverance. Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and harmful spirit from the Lord tormented him. Amen. Tindi, no? Ito. And Saul's servant said to him, Behold, now a harmful spirit from God is tormenting you. Uy, may pinadala pala ang Diyos. Ay, Lord, ba't ganun ka? Minsan, pag sa katigasan ng ulo mo talaga, no, may tormenting spirit. Padala daw ni Lord, sabi nung servant niya, read your Bible carefully, ha? Baka naman dahil sa, ay, ganun, nagpapadala ang Diyos. Hindi ang Diyos na nagsabi. Sino nagsabi? Yung servant. Ayan. Read your Bible carefully. Behold, now a harmful spirit from God is tormenting you. Let our Lord now command your servants who are before you to seek out a man who is skillful in playing a lyre. Grabe, no? And when the harmful spirit from God is upon you, he will play it and you will be well. So Saul said to servant, sino yung servant na yan? Yung kaharap din niya. Sige, hanap ka. Provide for me a man who can play well and bring him to me. Eto na, one of the young men answered, Behold, meron nakasapaligid habang nag-uusap yung servant at yung king. Teka lang po, teka lang. Meron akong kilala. Anak ni Jesse. Kilala ko yung anak ni Jesse, taga-Bethlehemite, who is skillful in playing, a man of valor. Pag sinabing a man of valor, pagdating sa labanan ng digmaang pangsundalo, yan po yung mga hindi umaatras. A mighty man of valor. Ano pa? A man of war, prudent in speech. Hello? And a man of good presence. Pag nakita mo, pogi, the Lord is with him. Ang ganda ng description. Therefore, Saul sent messengers to Jesse and said, Send me David, your son, who is with the sheep that time. And Jesse took a donkey laden with bread. Talagang may regalo. Siyempre, hari yung nagpatawag. Sige, regaluhan natin. Tingnan po natin. And David came to Saul and entered his service. And Saul loved him greatly. O, diba? Natuwa si Saul. And he became his armor bearer. And Saul sent to Jesse saying, Let David remain in my service. Baka pwedeng dito na lang siya. Okay lang ba? No? For he has found a favor in my sight. And whenever the harmful spirit from God was upon Saul, David took the lyre and played it with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the harmful spirit departed from him. Sa pamamagitan ng alin? Worship. When you worship, deliverance comes. Alam mong inaatake ka ng matinding depression, worship. Inaatake ka ng matinding anxiety, worship. Inaatake ka ng matinding pagsubok, worship. Inaatake ka ng mga maniningil ng utang, worship. Inaatake ka ng sakit, inaatake ka ng katabi mo, inaatake ka ng chismoso, worship. Huwag mong gantihan ng masama ang masama, sabi ng Bible. Gantihan mo siya ng pagpupuri. Amen. Gantihan mo siya ng pagsamba. Worship. Kasi bakit? Bakit? Yung pangit sa kanya, madidelivered siya kapag ikaw nag-worship. Ang sarap po niya, nagkakagulo mga anak mo, mag-worship ka kay Lord. Mag-worship ka kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, worship tayo. Worship tayo. Kasi bakit? Kapag nag-worship ka, bukod sa lalayasan ka ng demonyo, alin? Lahat ng ninakaw sa'yo ni Satanas, ibabalik niya ng doble. Hello! Ano sabi niya? Because when you worship, God returns all the blessings that Satan stole from you. Imaginein mo, ninakaw na ni Satanas, ibabalik ni Lord.
After this, the Moabites, the Ammonites, the Meunites, at hindi nagtatites, came against Jehoshaphat for battle. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom. Dadayuhin ka, gugulpihin ka, wawasakin ng bansa mo. From beyond the sea, and behold, there is a Harazon Tamar. That is in Gedi, sa panahon po natin ngayon. Then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord. Ano ginawa niya? Nung gegirahin siya ng matinding utang, nung gegirahin siya ng matinding problema, yung sakit ng ulo niya sa asawa niya, yung problema niya sa anak niya, ano ginawa ni Jehoshaphat? Seek the Lord and proclaim a fast. Pag-fasting tayo through all Judah. And Judah assembled to seek help from the Lord. From all the cities and Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? Minsan ganyang mo kausapin si Lord. Epektibo. Ako ginagawa ko rin minsan. Lord, di ba matindi kang Diyos? Di ba, Lord, ikaw yung humati ng dagat? Kahit nga kanal, kaya mong tuyuin. Hindi, yes. Ganyan ko kausapin minsan si Lord. Lord, naalala ko, sabi mo sa demonyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig mo. Lord, buhay ang iyong salita. Ginagano ko yun sa Panginoon. Ibalik mo pangako niya. Ang problema, wala kang pangakong alam niya. Paano yun? Yun ang mahirap. Hello? Alam mo, ibalik mo. Panginoon, ikaw ang gumawa ng matinding himala. Hindi mo pinababa ang araw ng panahon ng digmaan. Nino? Ni Moises. At saka nino? Ni Joshua. Tamo, hindi mo alam? Kung nagbasa ka lang sana, di ba nakuha mo? Lord, habang tinataas ni Moises ang kanyang kamay sa pagpupuri sa iyo, hindi natatalo ang Israel sa labanan. Ganun yun, mga kapatid. Hello? Yung mag-best friend, tinaas yung kamay ni Moises. Hindi ko na kaya, sabi ni Moises. Ano sabi ni Joshua? Kaya mo, kaya mo. Tinaas nila yung kamay. Pagtaas ng kamay, hindi bumaba ang araw. Kasi bakit? Delikado sila sa labanan na yon. Dahil yung mga kalaban nila malakas pagdating sa dilim. Kaya, ang ginawa ng Diyos, kung alam lang natin yung history, ang ginawa ni Lord, hindi niya pinalubog ang araw. Nag-worship yung tatlo, nanalo sila. Ganito din sa istoryang to. Amen? Pinaalala niya yung pangako. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? And they have lived in it and have built for you as a sanctuary for your name, saying, for your sake, if disasters comes upon us, kung kami po ay mamamatay sa mga sumpang ito ng kahirapan ng matindi, Lord, hindi ka papayag, anak mo ko. Paalala mo kay Lord. And cry out to you in affliction, and you will hear and save. And now behold, the men of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you will not Israel, and blah, blah, blah. Eto na po yan, tignan po natin yung anong to. May maganda dito. Meanwhile, yan, all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives kasama, and their children. Grabe, no? Pati bata. And the Spirit of the Lord came upon to Jaziel. Merong sinapian ni Holy Spirit. Anong nangyari ganito? Sabi ni Jaziel, King Jehoshaphat, tomorrow, go to the battle. And God says, sabi niya, the battle is not yours. It's God. Amen. Hindi yung laban mo, hindi mo pala laban yan, laban pala ni Lord yan. Kasi bakit? Anak ka niya. Sabi ni Jaziel, King Jehoshaphat, tomorrow, go to the battle. Wala kang gagawin. Wala kang dadaling espada. Ano sabi ni Jaziel? Dalhin mo, worship team. You will not need to fight in this battle. Stand firm. Tayo ka lang. Hold your position. Ganun ka lang. And see that the salvation of the Lord on your behalf, O Judah or Jerusalem, do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow, go out against them, and the Lord will be with you. Ang galing! And the Levites, the Kohatites,
Kanina hindi nagtatights, ngayon nangunguha ng tights. Tights stood up to praise the Lord, the God of Israel, with every very loud voice. Wow! Nagpuri sila ng may matinding sigaw sa Panginoon, and they rose early. Eto na. And when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise Him in a holy attire. Grabe. Nagposturang pogi sila. Tara, sama kayo. Tutugtog tayo sa bundok. Magpe-praise and worship tayo. Kailangan pogi kayo ha. Kanina lang po natin. According to the story, napuyat sila kapupulot ng ginto. According to the story, napagod sila kapupulot ng mga biyaya. Ang sarap nun. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap mapuyat nang dahil sa pagpapala. Amen. Grabe. Nag-worship, nagpatayan yung mga magkakalaban. Sila, mga nagpatayan. Imaginein mo, abang nag-worship kayo, yung demonyo nangongproblema. Ano sabi ng demonyo? Yung blessing na ninakaw natin dyan, balik na natin. Mabubulag tayo. Baka masaksak kita. Alam mo, nag-uusap yung dalawang demonyo, masasaksak kita, dali. Balik na natin. Ganon yun, nangyari dyan. Yung mga kalaban, nabulag. Yung akala nila nakatabi nila, akala nila kalaban. Kakampi pala nila. Pinatay nila. Di lahat sila nagpatayan. Ano nangyari? Pagdating ng Israel, ang daming blessing. Bit-bit lahat. Kulang pa ba ang topic na to para magpuri ka sa Panginoon?